Welcome back again to Braile's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng nasalanta ng bagyong Krising. Kung isa po kayo sa naapektuhan ng nagdaang bagyo at nakapagdeklara po ang inyong lugar ng state of calamity ay para po sa inyo ang video na ito. Alam niyo po ba na may bagong revised guidelines ngayon si SSS sa mga nagnanais mag-avail ng calamity loan? Kung ano ito at paano mag-apply ay yan po ang ating ibabahagi ngayon. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, office mates, kaanak o kapwa po natin SSS members at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Breaking news. To all SSS members. Alamin ang bagong SSS Calamity Loan. Revised Guidelines for the Year 2025. Paano nga ba mag-apply? Ang buong detalye alamin. Narito na ang bagong revised guidelines ni SSS sa ating Calamity Loan Program or CLP program. Alam niyo po ba na nito lang July 23 ay naglabas ng press release ang pamunuan ng SSS para sa pag-issue ng Revised Calamity Loan Program or CLP Program Guidelines. Kasama na rito ang pagbibigay ng mas mababang interest to 7% at pinapayagan na rin ang pag-renew ng calamity loan after 6 months. Sa bagong revised guidelines, nakasaad dito ang mga sumusunod. Magkano ba ang pwedeng ma-avail na calamity loan? Ang calamity loan ay equivalent to 1 month salary credit for the past 12 months or 20,000 pesos whichever is lower. At period of application ay within 30 days lamang upon the announcement and posting of SSS at newspapers, website and TV program. E ano-ano ba ang mga eligibility requirements or qualificati? Una, dapat ay may 36 monthly contribution ka na, at ang 6 months nito ay dapat posted within the 12 months period bago ka mag-apply. Pangalawa, make sure lamang na may registered online account ka na dahil ito ang gagamitin natin para makapag-apply ng calamity loan. Pangatlo, no past due accounts or no outstanding restructuring loans. Kung may existing salary loan ka ngayon at updated naman ang iyong hulog ay pwede kang makapag-avail ng calamity loan. Pang-apat, dapat ay hindi pa nakapag-avail ng final benefits. Panglima, dapat ay nasa legal age at below 65 years old para makapag-avail. Pang-anim na eligibility requirements ay dapat walang record of disqualification due to fraud na ginawa ka sa SSS. Pang-pito, dapat ay hindi ka pa nakapag-avail ng penalty condonation for the past 5 years. At ang panghuli ay dapat updated si employer sa payment and loan remittances kung ikaw ay isang employed member. E paano nga ba mag-apply ng calamity loan? Ang member ay pwedeng mag-apply through online, using his or her registered online account. No need na po na magpunta pa sa any SSS branch dahil sasabihin din nila na mag-online application po tayo. Ang gawin lang po natin ay mag-sign in sa ating registered online account. At once nakapag-sign in na, makikita natin sa ating main dashboard ang mga menu. Makikita po natin dito ang loan menu, yan po ang ating pipiliin, at sa baba nito ay mailimang application. At since mag-apply tayo ng calamity loan ay i-click po natin ang apply for calamity loan. Then sundan nyo lang po ang mga hinihingi sa online application hanggang sa ito ay maisubmit. Paala-ala lamang po sa lahat. Make sure lamang na may DHM account or disbursement account enrolled module na po tayo or may naka-enroll na po tayong bank account dahil dito po ipapasok ni SSS ang ating magiging loan proceeds. Paano naman ang payment terms? Ang iyong approved calamity loan ay payable within 2 years. Or 24 equal monthly amortizations, same lang din sa previous guidelines. At ang first payment ay mag-start sa ika-second month upon the approval date of your calamity loan. Pagdating naman sa service fee, kung dati ay naka-waived ang ating service fee, ngayon po ay may ibabawas na silang 1% service fee sa ating loanable amount. Kung halimbawa ang approved calamity loan natin ay 20,000 ibabawas ni SSS ang 1% which is 200 pesos, kaya't ang makukuha na lang po natin ay 19,800 pesos na lamang. Unlike sa mga nagdaang taon, buo natin itong nakukuha dahil nga naka-waived ang service fee. E paano naman ang penalty? Once hindi po tayo nakapagbayad on or before ng ating due date,
ay magkakaroon na po ito ng 1% penalty per month and macha-charged for every day of delay. At kapag remains unpaid pa rin after 24 months, 10% annual interest at 1% monthly penalty will apply. Until ma-fully paid. Kailan ba pwedeng makapag-apply? Makakapag-apply lamang po tayo sa SSS Calamity Loan. Once ang inyong lugar ay nag-declare na ng state of calamity at maisama ni SSS sa lists of areas na pwedeng makapag-avail ng calamity loan. Doon pa lang po tayo pwedeng mag-apply sa ating online account. Kaya't doon sa mga lugar na nakapag-declare na po ng state of calamity ay antabayanan niyo po ang latest press release ni SSS pag-open ng Calamity Loan Program. That's it. Sana ay makatulong po ito sa lahat ng nagnanais mag-avail ng kanilang SSS Calamity Loan. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat at muli mag-iingat po tayo sa mga kalamidad at maging handa. God bless po sa ating lahat.